Magandang umaga Pilipinas, magandang umaga Puerto Princesa at sa buong lalawigan po ng Palawan. Para sa malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan, narito na ho mga balita sa Super Balita sa 909 numero 2. Super Radio Puerto Princesa DYSB. Ito ang balita. Ayon ho sa Pag-asa, patuloy na umiiral ang easterly sumainit na hangin na magmumula sa silangan na nakaapekto sa malaking bahagi ng bansa ngayong araw. Bantay Panahon. Apektado ng easterlies ang Visayas at lalawigan ko ng Palawan. Ang buong Visayas at ang Palawan kasama ang Isla ng Kalayaan ay makakaranas ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin na may pulupulong mga pag-ulan, pagkulog at pagkidlat na dahil ho sa easterlies. Ang Occidental Mindoro ay makakaranas ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin na may pulupulong mga pag-ulan, pagkulog at pagkidlat na dahil po sa localized thunderstorm. Ang buong Visayas, Palawan, kasama ang Isla ng Kalayaan at Occidental Mindoro makakaranas ng mahina hanggang sa katamtaman na hangin mula sa silangan hanggang hilagan silangan na may mahina hanggang sa katamtaman na pag-alon ng karagatan. Bantay Panahon. Alas 5:47 ho nag-umaga. Kayo'y nakikinig sa Super Balita sa umaga. Puntahan po natin ang balita mula kay Super Rod Evangelista. Lungsod ng Puerto Princesa, opisyal na hong pinangalanan bilang Philippine Tourism Excellence Awardee for Lakbay Dagat o Cruise Destination ng Department of Tourism. Babalikan na lang ho natin si Super Rod Evangelista. Retired Supreme Court Justice Antonio Tirol Carpio, pinagunahan ng Lecture Forum on the West Philippine Sea sa Palawan National School. Alamin ko natin ang detalye ng balitang yan si Super JB Juanix. Meron pong detalye ng balita. Pasok! Isang mahalagang talakayan patungkol sa West Philippine Sea ang isinagawa at dinaluhan ng daang-daang estudyante ng Palawan National School o PNS kasama mga guro at mga men in uniform kahapon September 10, 2025 sa loob ng Abweg Gymnasium ng Palawan National School. Pinangunahan ng naturang lecture forum ni Retired Supreme Court Justice Antonio Terol Carpio na ibinahagi ang mga mahalagang impormasyon mula sa kasaysayan hanggang sa pagsasampa ng Pilipinas ng kaso laban sa China sa Permanent Court of Arbitration o PCA at ang pagkapanalo nito sa arbitral ruling noong July 12, 2016. Ipinaliwanag din ni Carpio ang kahalagahan ng pagtindig sa karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea at ang mga legal na basihan nito. Ang nagurang lecture ay mula sa inisyatibo ng pamunuan ng Palawan National School at ng PNS alumni upang mabigyan ng kapaki-pakinabang at mahalagang talakayan ang mga kabataan. Ako, si JB Juanix ng GMA Super Radio Palawan, dapat totoo. Alas 5:49 na ho ng umaga. Kayo'y nakikinig sa Super Balita sa umaga. Samantala, punta naman ho natin si Super Wilmar Abraya. Ito pong si Bishop Socrates Misiuna, yung pong obispo ng Bikaryato ng Puerto Princesa. Hinimok ang mga mananampalataya na yakapin ang ecological conversion at palalimin mga kapuso yung pagiging katiwala sa kapaligiran. Super Radio Local News. Detalye ng balitang yan na Super Wilmar Abraya sa balita. Pasok!
Nanawagan sa mga mananampalataya si Bishop Socrates Misiona na yakapin ang pagbabalik sa ekolohiya at palalimin pa ang kanilang pagiging katiwala sa kapaligiran sa isinagawang votive mass for the care of creation sa Immaculate Conception Cathedral. Binigyan din ng obispo ang urgency nito dahil sa totoo ang climate change at nararamdaman na ito. Pagdidiin nito ang pag-aalaga sa mundo ay isang mahalagang bahagi ng paghahanap para sa kaligtasan. Hinimok ito ang mga mananampalataya na makita ang responsibilidad sa ekolohiya na sentro sa kanilang paglalakbay sa pananampalataya. Ako, si Wilbara Brennan, GMA sa Radio Palawan, dapat totoo. Alas 5:50 na ho ng umaga mga kapuso. Samantala, DTI Palawan at Pamahalang Palaluigan nagsagawa ng Negosyo Center Forum 2025. Super Radio Local News. Lamihon natin ang detalye ng balitang yan si Super JB Juanitza. Mayroon po detalye ng balita. Pasok! Mahigit 77 kinatawan mula sa iba't ibang local government unit o LGUs, national government agencies, akademya at pribadong sektor ang lumahok sa Palawan Negosyo Center Forum 2025 na isinagawa ng Department of Trade and Industry o DTI Palawan, katuwang ang Pamahalang Palalawigan ng Palawan nitong September 9 sa PGP Convention Center. Layo ng forum na palakasin ang ugnayan ng mga stakeholders para sa pagpapaunlad ng micro, small and medium enterprises at pagsusulong ng sustainable economic growth sa lalawigan. Isa sa mga tampok na tinalakay ang Cities and Municipalities Competitiveness Index na iprinisinta ng DTI Bureau of Competitive Development, kabilang ang 5 pangunahing liga ng competitiveness proseso ng pangangalap ng datos at paggamit ng CMCI online portal. Ayon kay DTI OIC Provincial Director Emma Concepcion Quilope, ang pagtitipo ay nagsilbing daan upang magkaroon ng mas malalim na pag-unawang LGU sa Negosyo Center Program at upang mapalakas ang MSMEs ng Palawan. Nagpaabot din ng suporta ang gobernador sa pamagitan ng kanyang tagapagsalita at sa kanyang mensahe, binigyan din ng gobernadora ang pagkakaisa at pagtutulungan ng lahat ng sektor ay susi sa pagpapalago ng MSMEs na makakatulong hindi lamang sa pagpapalakas ng ekonomiya, pati sa pag-angat ng kabuhayan ng bawat Palawenyo. Ako, si JB Juanitz ng GMA Super Radio Palawan, dapat totoo. Maraming salamat, Super JB Juanitz. Samantala mga kaibigan, job fair sa iba't ibang lugar sa rehiyon ng Mimaropa, kabilang ho ang lalawigan ng Palawan, isasagawa sa darating na araw ho ng Sabado. Alamin ho natin ang detalye ng balitang yan si Super Wilmar Abraya. Sa detalye ng balita, pasok! Sasagawa ng jobs fair ang Department of Labor and Employment Mimaropa sa iba't ibang mga lugar sa rehiyon kabilang sa Palawan sa darating na araw ng Sabado. Gaganapin ang jobs fair sa Occidental Mindoro sa San Jose Municipal Covered Court, habang sa Oriental Mindoro naman ay sa Mangyan Hall Capitol Complex sa Camilmil, Calapan City, sa Marinduque sa Mubog Covered Court, Kitang Bayan, Mubog, sa Romblon ay sa Odyongan Covered Court at sa Palawan ay sa Convention Center Capitol Ground. Sa Palawan, higit 50 mga bakanting trabaho mula sa iba't ibang mga pribadong mga kumpanya ang nakatatang buksan sa mga aplikante sa jobs fair sa araw ng Sabado. Kabilang dyan ang mga customer service representative, technical support representative, account executive, human resource manager at assistant managers. Ako, si Wilmar Abrena, GMA Super Radio Palawan, dapat totoo. 6 na minuto po mga kapuso bago sumapit po alas 6 po ng umaga. Samantala mga kaibigan sa iba pang balita, Provincial Disaster Risk Reduction Management Office nangunguna sa International Coastal Cleanup 2025 sa Palawan. Super Radio Local News. Alamin ho natin ang detalye ng balitang yan na Super JB Juanitza. Sa detalye ng balita, pasok!
Nakahanda na ang pamalang palalawigan sa panguna ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o PDRRMO para sa pag-gaganaping International Coastal Cleanup o ICC sa September 2025. Ang ICC ay may temang Clean Seas Against the Climate Crisis. Layunin ng aktibidad na himukin ng mga mamayan na makiisa sa pinakamalaking volunteer movement para sa pangangalaga ng karagatan at mga daluyan ng tubig sa buong mundo. Kabilang sa mga nakatakdang gawin ang sabayang coastal cleanup activities sa iba't ibang lugar sa lalawigan na dadaluhan ng mga voluntaryo mula sa iba't ibang sektor. Ayon sa PDRRMO, mahalaga ang kolektibong pagkilos upang maprotektahan ang mga karagatan at tumugon sa lumalalang banta ng climate crisis. Bukas ang pagpaparehistro para sa lahat ng mga nais lumahok at maaaring makipag-ugnayan ang mga nais sumali sa PDRRMO. Ako, si JB Wanich ng GMA Super Radio Palawan, dapat totoo. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Tanduay Light, gaan ng may kasama. Mga kaibigan, kayo ho'y patuloy po nakikinig sa Super Balita sa 909 numero 2. Kayo'y nakikinig sa Super Balita sa umaga. Palawan, nadagdagan na 50 kaso ng malaria sa nakalipas na linggo. Alamin ko natin ang detalye ng balitang yan si Super June Vicer Bantaculo sa detalye ng balita. Pasok! Aabot sa 50 kaso ang nadagdag sa mga naitatalang nagkasakit ng malaria sa lalawigan ng Palawan sa nakalipas na linggo. Kapit sa datos ng Center for Regional Epidemiology and Technology Enhancement of Great Europa, mula Enero hanggang Setyembre, nasa 1,363 na ang kaso nito sa Palawan, kung saan nangunguna pa rin ang bayan ng Rizal na mayroon ng 620. Pangalawa ang Brooks Point na may 262 cases at pangatlo pa rin ang Batarasan na may 239. Habang ang lungsod naman ng Puerto Princesa ay may naitalang na 70 kaso. Palawan pa rin sa buong Mimaropa at buong bansa ang natatanging mayroong kaso ng malaria. Batay sa ulat, nasa 81% na rin naman ang pagbaba ng kasong ito ngayong taon kumpara sa kaparehong panahon sa nakalipas na taon kung saan ang tala ang Palawan na aabot sa 7,272 cases. Ako si June Vicer Bantaculo ng GMA Super Radio Palawan, dapat totoo. Alas 5:57 na ho ng umaga. Balikan ko natin si Super Wilmar Abreya. Ito pong Philippine Statistics Authority o PSA nagbabala sa publiko laban sa mga phishing scam gamit ang email at mga pagbisita sa bahay-bahay ng mga individual o grupo na nagsasabi mula ho sa ahensya. Super Radio Local News. Alamin ko natin ang detalye ng balitang yan si Super Wilmar Abreya. Sa detalye po ng balita, pasok! Nagbabala ang Philippine Statistics Authority o PSA sa publiko laban sa mga phishing scam gamit ang mga email at ginagamit ang pangalan ng email display ng philsys.gov.ph at mga pagbabahay-bahay ng mga individual o grupo na nagsasabing sila ay mula sa ahensya. Ang mga individual upang katumanon na ito ay nangunguha ng personal na impormasyon na nagpapakilala sa kanilang sarili bilang mga empleyado ng PSA at nag-aalok ng tulong sa pag-update ng national ID sa pamamagitan ng pagpuno ng isang form sa Google sa pamamagitan ng email. Bilang karagdagan ng ilang mga individual na nagpapangka bilang mga national ID personnel ay nagsasagawa ng mga pagbisita sa mga bahay-bahay at hinihiling na kumuha ng mga larawan ng mga ID na inilabas ng gobyerno kapalit ng pera. Binigyang diin ng PSA na ang mga aktibidad na ito ay hindi otorisado ng ahensya. Ang PSA umano ay hindi namamahagi ng anumang tulong sa kasya may mga hawak na ID o mangongolekta ng data at ng mga larawan bilang kapalit ng pera. Ako, si Wilmar Abreya ng GMA Super Radio Palawan, dapat totoo.